Noong unang panahon, sa isang liblib na nayon na napapaligiran ng makakapal na kabubatan at matatayog na bundok, may isang binatang nagngangalang Liro. Siya ay anak ng isang mahirap na mangangahoy na si Mang Doro. Maaga siyang naulila sa ina, kaya't lumaki siyang sanay sa hirap ng buhay. Sa murang edad, natutunan ni Liro ang pagpuputol ng kahoy, pangangaso, at pagtatanim. Dahil sa kanyang sipag at lakas, mabilis siyang nakilala sa kanilang nayon. Ngunit kasabay ng kanyang pagsisikap ay ang unti-unting paglaki ng kanyang pagmamataas. Walang makakapantay sa akin. Dalas niyang ipagmalaki. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Kahit ang kanyang ama ay madalas niyang baliwalain. Ako na ang bahala sa lahat. Sabi niya. Hindi ko kailangan ang payo ng iba. Sa kabila ng kanyang kakayahan, unti-unting lumayo ang loob ng mga tao sa kanya. Hindi na siya iniimbitahan sa mga pagtitipon at bihira na siyang kausapin. Ngunit hindi ito alintana ni Liro, para sa kanya, sapat na ang kanyang sarili. Isang araw, nagpasya si Liro na pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang maghanap ng mas matitibay na kahoy. Ayon sa matatanda, ang bahaging iyon ng gubat ay hindi basta pinapasok sapagkat ito raw ay pinamumugaran ng mga espiritu at nilalang na hindi nakikita. Ngunit hindi naniwala si Liro. Mga kwento lamang iyan ng matatanda. Sabi niya habang hawak ang kanyang palakol. Habang siya ay naglalakad, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hangin, tila ba ang kagubatan ay humihina ng malalim. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng maruming damit at tila pagod na pagod. Iho, Mahinang sabi ng matanda. maaari mo ba akong tulungan? Ako'y gutom at uhaw. Tinitigan siya ni Liro mula ulo hanggang paa. Wala akong oras sa'yo. Maghanap ka ng ibang tutulong. Kaunting awa lamang. Pakiusap ng matanda. Isang pirasong pagkain o kaunting tubig. Ngunit umiling si Liro. Pinaghirapan ko ang mga dala ko. Hindi ko ito ibibigay sa kung sino-sino lang. Sandaling natahimik ang matanda, saka siya ngumiti ng bahagya. Ngunit ang ngiting iyon ay tila may kakaibang hiwaga. Kung gayon, Sabi niya, matututo ka sa paraang hindi mo malilimutan. hindi na pinansin ni Liro ang sinabi at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nakakita siya ng isang napakalaking puno, mas matibay at mas makapal kaysa sa alinmang punong nakita niya. Itinaas niya ang kanyang palakol at buong lakas na inihampas ito sa puno. Ngunit sa sandaling tumama ang palakol, isang malakas na ugong ang umalingaw sa buong kagubatan. Biglang umihip ang malakas na hangin at tila gumalaw ang buong paligid. Napaatras si Liro. Unti-unti, naramdaman niyang naninigas ang kanyang katawan. Nahulog ang kanyang palakol, ngunit hindi na niya ito mapulot. Anong nangyayari? Sigaw niya, ang kanyang mga paa ay unti-unting bumaon sa lupa, nagiging matitigas na ugat. Ang kanyang mga kamay ay humaba at naging mga sanga. Ang kanyang balat ay naging magaspang na kahoy. Hindi! Ayoko! Sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay unti-unting nawala. Muling narinig ni Liro ang tinig ng matandang babae. Ngunit ngayon ay mas malinaw at mas makapangyarihan. Iho, ang puso mong sarado sa kapwa ay katulad ng tuyong kahoy. Walang buhay at walang pakinabang. Nayon, matututo kang magbigay. Tuluyan nang naging isang puno si Liro. Lumipas ang mga taon. Ang dating mayabang na binata ay naging isang malaking punong kahoy sa gitna ng kagubatan. Sa simula, punong-puno siya ng galit at pagsisisi. Hindi niya matanggap ang kanyang sinapit. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay siyang napansin. Ang kanyang mga sanga ay nagbibigay lilim sa mga pagod na manlalakbay. Ang kanyang mga dahon ay sumasayaw sa hangin, nagbibigay aliw sa mga dumaraan. At ang kanyang mga bunga, na dati wala, ay nagsimulang tumubo at maging pagkain ng mga hayop at tao. Isang araw, may isang batang lalaki ang dumaan. Siya ay pagod at gutom. Umupo ito sa ilalim ng puno at umiyak. Wala na akong makain. Sa di maipaliwanag na paraan, isang bunga ang nahulog mula sa sanga ni Liro. Gumulong ito papunta sa bata. Nagulat ang bata, ngunit agad niya itong kinuha at kinain.
Salamat. Sabi niya, nakangiti kahit walang kausap. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa buong pagkatao ni Liro. Isang init na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang saya na dulot ng pagtulong, doon niya naunawaan ang lahat. Hindi pala sapat ang lakas at sipag kung wala kang malasakit sa iba. Ang tunay na halaga ng isang nilalang ay nasusukat sa kabutihang ibinibigay niya sa kapwa. Mula noon, tinawag ng mga tao ang punong iyon bilang punong mapagbigay. Pinaniniwalaan nilang ito ay pinagpala sapagkat kusang nagbibigay ng bunga sa mga nangangailangan at nagbibigay lilim sa sinumang napapagod. At kahit hindi na muling naging tao si Liro, natagpuan niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Sa simpleng pagbibigay at pagtulong sa iba.